Sila pag nasa masjid ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay lagi na lang silang nagtitipon-tipon at nagsasabi, hayya bina nu'minu sa'a. Halik kayo, tipon-tipon tayo at para dagdagan ang ating pananampalataya. Nabusog tayo kanina sa pagkain sa mga sandaling ito bago tayo matulog o para magpahinga, ay pakainin na naman natin ang ating mga puso ang pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga sandaling ito, pero bago tayo magsimula, ay nais nating tawagin si Sheikh Sam para magbasa ng ayah sa Quran nang ito ay magkaroon ng baraka ang ating pagtitipon na ito. Sheikh Sam, barakallahu fiqh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Jazakallahu khairan, barakallahu fiqh ya Sheikh Sami. Mga kapatid sa Islam, kung tutunghayan natin ang aya na ito ay sa Suratul Jumu'ah na isa sa mga turo nito, lalong-lalo na sa pagdarasal after ng ating mga pagpapatira pa, ay kailangan natin na alalahanin ng Allah. Fadhkurullaha kathira. Isa sa pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang katulad na pagtitipon natin ngayong gabi. Kung bakit ko naisip itong mga sandaling ito sa ating pagtitipon, ay lalong-lalo na tayo ay nasa gabi ng Jum'ah. Sheikh Ali, di ba? Itong gabi ng Thursday ay ito yung gabi ng Jum'ah. Kung saan dito nagsisimula yung tasbih natin sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung salawat sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ngayon ay pwede nang, actually nung after Maghrib pa, doon na yung nagsisimula na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala kasama pati ang kanyang mga anghel ay ganun din ay nagsasalawat kung sino yung nagsasala sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sa Yawmul Jum'ah, paramihin natin ang pagsala sa Propeta at ganun din ang ating mga panalangin, dasal at lalong-lalo na ang pag-aalaala sa Allah. Walang tunay na nagbibigay sa atin ng pagpapaalaala sa ating tagapaglikha ay ang pagtitipon sa Islam. Kung saan ang ating pinag-uusapan
ang ating talakayan ay mga ayat at mga salita ng Allah sa Quran at ganun din ang mga turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, bago natin ibahagi sa inyo ang anumang ibibigay sa atin ng Allah na taufik na may bahagi ko sa inyo, ay bigyan natin ng kunting oras o minuto ang Sheikh natin na si Sheikh Ali sa kahalagaan ng pagtitipon sa Islam at ang mga tungkol sa pagdagdag kaalaman sa ating pagiging Muslim dito sa mundong ito. Saglit lang, tapos inshallah, alam ko gusto natin magpahinga dahil gabi ngayon. So inshallah ay sa atin ay itutuloy natin inshallah. Sheikh Ali. Pasok. Ay pasok ka? Ay, hatid. Basta na lang. Si Ayman na po yung dito. Sige. Muhammad, sige ha. Balik ka lang inshallah. Check. Sali. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulullah Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man dabid wa tilimidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah at tayo ay muling pinagkita-kita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga pagtitipon ay naglagay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na mga saksi. At ang mga saksi na ito ay ang mga tinatawag na roaming angels, yung mga galang anghel, na kung saan kapag sila'y nakatagpo ng dalawa o higit pa na nag-uusap tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila ay nag-iipon-ipon at sila ay nagkita-kita at sila ay nagsisilipan hanggang sa pinakamataas ng ibabaw ng mga pagtitipon hanggang makarating ang dami nila hanggang sa kalangitan. At sila ay magsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala na hilingin sa kanyang mga nilikha sa lahat ng dako na ipagkaloob sa bawat mga taong nag-uusap ng tungkol sa Allah ang kapatawaran at katuparan ng kanilang mga pangarap insyaallah. So ito yung mga anghel na kung saan ay sila ay nagbabalitaan hanggang doon sa kalangitan, na kung saan ay sinasabi nilang itong jamaa na ito, itong mga pagpupulong na ito, ya Allah, ay pagkaloob sa kanila ang kapatawaran. At gayon din ang kanyang mga nilikha sa langit, sa himpapawid, sa lupa, at sa lahat ng dako na may mga nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ay hindi nakakakilos ang mga syaitan o ang mga engkanto sa mga pagpupulong, sapagkat ang bawat isa ng mga nilikha subhanahu wa ta'ala ay ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, na meron siyang dalawang anghel na tagapagbantay sa kanya sa mga bagay na ikakasama niya. So itong anghel na ito na guard niya ng kanyang kaligtasan, ng kanyang tinatawag na protection sa kanya, ay ito ay pinadala ng Allah sa ika-4 na buwan sa tiyan ng kanyang ina. So hanggat hindi iniiwan ng dalawang anghel na ito ang kanyang binabantayan, ay walang mangyayari sa kanya kahit magtulong-tulong pa ang lahat ng mga tao at mga engkanto upang siya'y pinsalain. Alhamdulillah. At itong mga guard na ito na matatapat na guard, nawa ay panatilihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin hanggang makatagpo natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nawa ay babawian sa palatayang Islam. Babawian tayo ng buhay sa loob ng panampalatayang Islam. Sapagkat katotohanan na ang iman ng isang tao ay pabago-bago siya, bumababa, tumataas,
Depende sa kanyang kaalaman at depende sa kanyang mga nakakasama, nakakasalamuha. Kaya kailangan pipiliin din natin ang mga taong nakakasalamuha natin upang tumaas ang ating iman, insyaAllah. At ang mga bagay na ito na ating mga nababanggit na kung saan ay inaasahan natin na mangyayari sa hinaharap ay lagi nating babanggitin ng inshallah na may matapat na layunin na ito ay paigtingin na magkaroon ng katuparan. So, pumapasok din dito ang tinatawag nating tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala upang manatili ang ating pagbabahagi ng kaalaman sa panampalatayang Islam, sapagkat itatanong sa atin ng ating kaalaman kung paano natin ito nakamtan o paano natin ito ginamit. So, itong ating mga kaalaman na ito ay siya rin magpo-protection sa atin sa ating libingan, na kahit tayo ay patay na, ay kikita pa tayo insyaAllah sa mga taong makakarinig ng mga kaalaman ukol sa atin. So, insyaAllah, nawa ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na madagdagan na ating kaalaman at patuloy tayong kalingain ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga katuruan ng kanyang huling propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang kanyang sunna ay merong gantimpala at siya yung pinaka-the best nating model. Kaya sa ating pagtulog, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbabasa ng Suratul Mulk at Suratul Sajdah bago siya matulog, sapagkat pagdating ng araw sila ay mamamagitan sa atin ang dalawang sura na ito. At ang Juma'a, katulad ngayon Juma'a, ang Suratul Kahf naman ay magiging liwanag natin insyaAllah. At 70,000 angels ang magpuprotect sa atin kapag ito'y ating binabasa bago umakyat ang imam sa pulpito o bago siya pumasok, ay magkakaroon tayo ng proteksyon kapag binasa natin ang 10 unang aya ng Suratul Kahf. So, yan lang po muna ang may bahagi natin insyaAllah. So, insyaAllah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Syekh Ali. Mga kapatid, ang ating tatalakayin ngayong gabi sa maikling oras na ito. Alam ko mahaba ang gabi pero gawin natin maikli. Ano nga ba naman tayo sa kalingkingan ng paano nagsagawa ng pagsamba, pagtitipon ang mga sahaba kung ikukumpara natin ang sarili natin, Sheikh Ali, di ba? Tayo ba naranasan natin na hindi talaga natulog para lang sa pag-aaral sa Islam? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi minsan may hadith na kung saan sinabi niya kay Aisha, sabi niya ay sa gabing yun ay magpapatira pa siya, magdarasal, iiyak sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nasaksihan nga ni Aisha radhiyallahu anha ang lahat ng mga paghihirap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagpupursigi at ang kanyang mga panalangin at ang kanyang pagsamba sa Allah. Ang buhay natin dito sa mundo, mga kapatid, napakaikli lamang. Alam natin yan at batid ng bawat isa sa atin. So, kinakailangan na bawat segundo, oras na mayroon pa tayong lakas, mayroon pa tayong oportunidad na para magawa ito. Bakit hindi natin gawin? Ngayon sa gabing ito, siguro ay nababagay din na banggitin natin, lahat tayo concerned dito, o lahat ng sinumang nanunood o manunood pa lamang sa video ito. Itong nakikita na pangkasalukuyang nangyayaring away o digmaan sa pagitan ng mga Hamas at saka Israel, o ang mga Palestino at saka Israel.
Napakasakit ito sa atin bilang isang Muslim. Kasi alam natin ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang katulad ng habag, awa at pag-aalaga ng isang Muslim sa kanyang kapwa Muslim ay katulad dito ng isang katawan ng tao. Isang kerot lang na maramdaman ng isang parte ng katawan ng tao ay damay lahat. Sabihin na natin na maski hindi ka Muslim, pero itong mga nakikita mo kung paano namamatay ang mga bata, babae, matanda na binubomba sila sa Gaza. Anong nararamdaman mo bilang isang tao? Walang kalaban-laban. May isang kaibigan ko na taga Europe, tapos nag-text siya sa akin, sabi niya yung pinsan daw niya na nandun, sabi niya dun sa kapatid niya, sabi niya sa text niya ay pumunta ako at binisita ko ang aking anak sa hospital, at sabi ng doktor ay huwag kang mag-aalala dahil ang anak mo ay may pag-asa pa. Ibig sabihin yung anak niya malala ang sakit niya, pero may pag-asa pa naggumaling. So umuwi lang ako sandali sa bahay para may kunin na gamit, pero nung bumalik ako sa ospital, wala nang anak ko, wala na rin ang doktor, at wala na rin ako mapasukan ng ospital. Nawala ang lahat. So itong mga ito na nakikita natin, brutal na pagpaslang, pagbomba, sunog, bahay doon, pangyayari sa kanila. Alam mo, minsan ang gamot lang, kung may gamot nga, na nagbibigay sa atin lunas o nagiging magaan, ay yung dahil tayo ay naniniwala sa Imanu bil Qadr. Yung paniniwala natin na kasama sa haligi sa Islam, yung paniniwala sa walang nangyayari, maliban sa lahat na ito ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Walang nangyayari ngayon, kahapon, bukas, sa darating na mga panahon, maliban sa ito ay nakatakda at itinadhana na mangyayari ayon sa kasulatan na ipinasulat ng Allah at pinahintulutan niya at kagustuhan niya. So doon tayo gumagaan. Dahil kung hindi, mga kapatid, walay sa totoo lang, napakasakit talaga. Hindi ko to sinasabi dahil nandito tayo ngayon sa video. Pero wallahi alam ng Allah. Minsan, nandun ako sa opisina kanina, nung nagdasal ako, hindi ko mapigilan sarili ko, lumuluha ako. Dahil, ang sakit na makita mo yung mga bata na minsan hindi na natin may share eh. Dahil sobrang hapdi na talaga, hindi na natin kakayanin. Tapos parang ginagawa na lang ng mga Israel ay parang ubusin na sila. Alam mo, kung tutuhanin natin, sila yung mga walang utang na loob eh. Dahil niresolve sila 1948, bago pa mangyari ang 1948, kung saan alam naman natin yung istorya ng Holocaust, kung saan pinarusahan sila ng German, itong si Hitler, at millions na namatay din sa kanila. Pero nung sila ay nagkatipon at tumulong ang Britain, tapos ginawa nila na itong mga nagsikalat na nabuhay pa ng mga Hudyo ay ang tumanggap ay ang mga Palestino. So kung baga sa pinatira ka na, kinukup ka na, lumaki ang tiyan mo, wala kang utang na loob kundi paslangin ang mga taong nag-alaga sa'yo. Okay, sabihin na natin, hindi, kasi may karapatan din sila sa lugar na ito. Makikita natin mga kapatid, anumang usapin, anumang debate, anumang taglakayan ang patungkol dito sa lugar na ito na sinasabi natin sa Palestine, kung makikita natin wala ang Israel sa mapa ng mundo noon. Na bago lang yan, na-create lang yan noong 1948. So anumang sigalot,
anuman ang away na nangyayari ngayon dito sa lugar na ito, bilang isang Muslim tayo ay concern natin, napakasakit ito na nangyayari, pero pumapasok pa rin tayo doon sa pananampalataya na ito ay kasama sa al-imanu bil qadr khairihi wa syarrihi. Ang pagtanggap at paniniwala natin sa mga tadhana na ipinasulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mangyayari. Lumalabas ang totoong kolor at kulay ng bawat isa. Ang pagkasidhi, pagkapuot ng mga Hudyo sa mga kamusliman. Dahil nilalahat na nila. Isang narinig ko ngayon na bago ay ngayon ay palalabasin na yung mga nandoon na para lumipat sila sa Egypt dahil nag-open ngayon ang Egypt para sila itanggapin yung mga nandoon. Tapos yung mga ibang lugar pati sa Egypt nandoon na rin sa border para magbigay sila ng mga pagkain, tubig at mga bidisina. Nakakulong pa rin sila at kinulong pa rin sila ng ako tuloy yung sa kaganapan sa kapanahunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan binoykot ng mga Quraysh. Walang pagkain, walang pag-aruga, hindi kakausapin, itataboy ang mga kamusliman. So this is what we call history repeats itself. Kung dumadaan tayo ngayon sa ganitong uri ng barbaric na pagpatay ng mga Hudyo sa mga kamusliman o ang mga hindi naniniwala, hindi na ito pabago sa atin. Kasi nung una pa man, nandyan na yan. Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag sa Quran, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Hindi kailanman sila sa inyo, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano, yung iba sa kanila, ang mga ahlul kitab, na sila ay tatanggapin kayo, o di kaya ay malulugod sila sa inyo, o di kaya ay mamahalin kayo, maliban na lamang na kayo ay pumasok at tumanggap sa kanilang relihiyon, sa kanilang pananampalataya. Yun lang. Kaya kailangan ng Muslim ay magkaroon siya ng kaalaman sa sinasabing al-wala wal-bara sa Islam. Kasi pag hindi mo yan alam at hindi mo yan napag-aralan ang patungkol dito, wallahi mga kapatid, ilan ngayon sa mga kamusliman, at ito ang sasabihin natin, ang mga Hudyo na sila ang nagpasimuno ng mga fraternities, kasama ito. Actually, ang mga Hudyo, kontrolado nila actually 1/3 of the world. And even the United States of America, they control it. No one can be elected as a president of the United States of America without the support of the Jewish. And the Jewish itself, they also controlled most of the business and economic in the world. Nandiyan yan sa tarikh, na pag-aralan din namin kung paano sila gaano katalino, kung paano nila pinapaikot ang tao. Alam nila ang programa nila. Yung ngayon ay hindi nila kailangan ng resulta ngayon. Ang kailangan nila, ang resulta ng kanilang ginagawa, ang effect niya after 50 to 100 years, that's okay, that's fine. We don't need the result it today. Kaya masaklap sa mga kamusliman, sa ummatul Islamiyah, na makikita mo na dahil kakulangan sa kaalaman na sila na rin ay pumasok sa mga fraternities. Ang fraternities, itong Masonic, na kung saan ang nagpasimuno, ang lumikha nito ay ang mga Hudyo. Para ipakita nila na ang tunay na pagkakapatiran at pagtutulungan ay sila, at siraan ang tunay na pagkakapatiran ng mga kamusliman. So kung sino man sa ating mga kapatiran na pumasok sa Masonry, Mason, kasama na dyan yung mga Lion, Rotary Club,
kasama sa rin na rin dyan ng mga Eagles, yung mga Taugama, mga Guardians, mga Apo, lahat yan, nagka-apo-apo yung mga yan, iisa lang ang pinanggalingan nila. Dahil sa pagkakapatiran, pagtutulungan, ang interest nila ay makamundong bagay. At wallahi, dapat isipin ito ng isang Muslim na sasali. Kasi pag sumali ako dyan, Ustad Ali, makakakuha ako ng trabaho, matutulungan nila ako, sila ang magbibigay sa akin ng ganito, ganito ang mangyayari sa buhay ko, tunay na tutulungan pakapatiran. Wallahi, kung yan ang inisip mo at yan ang paniniwalaan mo, kung mamatay ka dyan sa ganyang paninindigan, ay namatay ka na ikaw ay nagtatambal sa Allah. Bakit? Bakit? Sige nga, sila ba ang magbibigay sa iyo ng power? Sila ba ang magpapakain sa iyo? Sila ba ang magbibigay sa inyo ng... Kasi yung nag-aalala ka sa buhay mo. Kung bakit ako sasali dyan? Kasi mayroong tulungan. Mayroong yan, proteksyon. Waliyaudu billah. Sino ang bibigay sa iyo sa proteksyon sa buhay mo? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibani illa ma qad kataballahu alayya. Sabihin niya, Muhammad, walang mangyayari sa iyo maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah, dahil siya ang huwa maulana. Siya ang ating proteksyon. Siya ang nagpoprotekta sa atin at nag-aalaga sa atin. Sulabag, wallahi, sa ibang mga ating mga kapatiran, sasabihin ko to kung sino, yung mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, mga pinsang buong ko na minsan kasama dyan sa mga yan. Ramdamin nyo ito ngayon ang nangyayari. Ang na kung saan kayo ay nagbibigay, nagkukontribute dyan, ibigay ninyo. Ito ngayon, binabaril nila dyan sa mga kapwa nating kapatiran natin ng mga kamusliman sa Gaza. Natutuwa tayo sa ganyan? So, ganun pa man mga kapatid, ang kung bakit natin ito sinasabi ay para magkaroon tayo ng tamang kaalaman at edukasyon sa mga nangyayari. Masaklap, masakit na tanggapin ito, pero ang ating paninindigan, ang ating paniniwala, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang sandigan natin. Siya, doon tayo nagtitiwala sa Kanya. At lahat ito ay kapahintulutan na mangyayari. Ngayon, siguro kasama na rin ito sa propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang mga nangyayari na nakikita natin ngayon ay lalo pang nagiging masidhi, lalo pang nagiging malala, at lalo pa kumbaga sa sakit lagong nagiging cancer. Limada? لأن هناك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه قال فيما معنى في هذا الحديث لا يأتي عام بعده إلا يكون بعده شره من قبل، أو فيما معنى في هذا الحديث لا يأتي عام أو لا يأتي سنة إلا بعده شر من بعده. Walang darating na panahon maliban na lamang na ito ay mas malala at masidhi kaysa sa nakalipas. So inaasahan natin na itong may nangyayari natin, nangyayari na hindi matanggap, mas marami pang mangyayari na matindi sa mga huling panahon. At wallahi, samrano na umantamagisumusay man nakasabihan, so di manggulaw la, na bagumargo. Ibig sabihin, every decade na nangyayari ay may pabago na minsan ay hindi nakatanggap-tanggap. Ngayon, very open na. Pati yung paggawa ng kasalanan, open na, nagiging normal na. Zuyina lahumus syaitan, dahil si Satanas ay ginagawa niya itong mabuti tignan at kaaya-aya. Ang ating mga kabataan, noon naalala ko, ang mga babae noon, nahihiya, pati yung mga nanay, lola namin, kinukwento nila, bago pa sila pumunta bro doon sa probinsya, halimbawa sa amin sa Lanao del Sur, sa Marawi City, alam mo yun, Sheikh Ali, yung mga matatanda, bago pa sila pumunta sa ilog,
Pupunta sila, Sheikh Adam, ng madaling araw. Alas 4, alas 5 na wala pang araw. Bakit? Kasi ayaw nila na may makakita sa kanila ng mga kalalakihan. Naihiya sila na pumunta doon sa alam nila na ang mga kababaihan ay nandoon. Kung paano maglakad ang mga kababaihan noon, napaka mahiyain. At napaka mainhin at hindi nakikipag-usap sa kahit sino. Turo ng mga, hindi naman lahat, huwag natin lahatin. Kasi alam natin may mga sister tayo na mashallah matakutin sa Allah. At alam nila ang digdidad nila, sarili nila saan nila ilulugar. Ang gharb, ito ang turo ng mga gharb. Minsan, sa Amerika daw, pag ang isang anak ay hindi pa nagkaroon ng girlfriend o boyfriend sa 15 years old, dadalhin nila sa psychologist. What happened to our daughter? She has no boyfriend at the age of 15. And I think she is still virgin. Normal sa kanila na dapat hindi virgin ang mga anak nila. Hada huwa al-gharb. Ukulun, mulhidun. At ito na rin si Samranaw na kesaraban. Kesaraban sa mga mga Muslim. At ito na nga rin ang nangyayari na hindi natin napapansin. Unti-unti na rin pumapasok ito sa pamayanan ng mga kamusliman. Ang mga gawain ng kufar. So ang sa atin lang mga kapatid, at least magkaroon tayo ng sapat na kaalaman. Paano natin ito proteksyonan ng ating sarili, ang ating pamilya. Unahin mo sarili mo, pamilya mo, at sino yung mga malapit sa iyo. Dahil oo, mangyayari ang mas hidi ng mga fitna, labanan, at ang mga pangyayari na hindi natin inaasahan na mas magkagimbal-gimbal. Asahan nyo yan, mangyayari yan. Nagiging normal lahat. Tanyo sa kapanahunan ni Propeta Lut alayhi salatu wasalam, kung bakit sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matinding parusa na kung saan nangyari ang kalupaan ay ipinataob ng Allah sa mga anghel at ito ay binaba. Binagsak dahil ang paggawa nila ng kasalanan sa lalaki na pinapatulan nila ay lantaran. La yastahyun kal haywanat bal hum adall. Wala silang hiya na ginagawa nila ang karumal-dumal na kasalanan harap-harapan. Pero ngayon mas matindi. Kasi ngayon ay gagawin na nilang legal ang pagkakasal ng babae sa babae at lalaki sa lalaki. Masahol pa sa kayo. Ayun. Masaklap yun, di ba? Wallahi, masaklap. Yung sheikh namin nagkukwento, sabi niya sa Europe, sa Amerika, yan ngayon ang batas doon. Normal yun. At maski hindi sila magkaroon ng anak, importante meron silang alagang aso, pusa, o ano pa man. Dahil ang nangingibabaw ay ang pagsunod sa sarili, pagsunod sa kagustuhan ni Satanas. Nagpapaalipin sa sarili at hindi alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, minsan lang tayo mabuhay dito sa mundo. Wala nang balikan. Lahat tayo mamamatay. May mamamatay na nakahiga lang, bukas hindi na magigising yan. Mayroon sa kalsada, kausap mo, mamaya na-disgrasya. Kailan lang yung dito tayo, di ba? Nung last 1 month, nagle-lecture tayo, tapos isang kapatid natin, Ustad, yung kasamaan ko na Indiano, after Jum'a, dumaan lang yung kotse. Wala na, ngayon hindi na daw, patay na siya. Idha jaa al-maut, la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Idha jaa ajaluhum, la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Pag dumating ang itinakda ng Allah na oras mo na. At ang kamatayan, wala tayong takas. Dadaan tayo sa kamatayan. Kaya bagat naman may kasabihan din ng mga Arabo, man lam yamut bisayf, famata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Allahu Akbar.
Ang hindi mamatay sa espada ay mamamatay siya na hindi espada. Sakit, normal, o disgrasya. Magkaiba-iba man ang lahat ng pangyayari, pero ang kamatayan ay isa lang. Mga kapatid, ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam para din sa ating lahat, sa mga kamusliman ngayon. And we need to rectify ourselves. We need to awaken ourselves. Ito nga, ang pagtitipon na ito para napapalakas ang ating pananampalataya at nadadagdagan ng ating kaalaman. Propesiya ang lahat ng mga nangyayari na ito. Sa isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ay nariwayat ni Thawbani al-Mawla. Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad sahahu al-Albani fi Jami' al-Sahih. فيما معنى في هذا الحديث حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قيل أو قال يا رسول الله أنحن قلة يومئذ أنحن قلة في يومئذ في هذا الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا يجعلن الله في قلوبكم الوهن ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة فقال أو قيل يا رسول الله ما هو الوحن فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الوحن حب الدنيا وكراهية الموت. Alam niyo si Propeta sallallahu alaihi wasallam nagbibigay ng mga salita na minsan matalinghaga, na may mga aral, may hikma, nagbibigay ng pagsasalarawan. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon na kung saan ang mga bansa, paano yun nahula ni Propeta? Hindi ustad manghuhula si Propeta. Siya ay isang propeta na propesiya. Ang ano man ang nababaga na nasasabi niya, dili anawlayan tikuan nilawa. Nasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na darating ang mga huling panahon na kung saan ang mga bansa, yushaku alaikumul umam, ang mga pamayanan, ay parang ipagtatawag-tawag kayo. Sa isang eksplina ng mga ibang pantas, pag-aagaw-agawan kayo. Katulad ng pagkain, pag nandyan sa hapagkainan, pinag-aagaw-agawan. Pinagpapasapasahan. Yan, sa'yo, ito sa akin, yan, ganyan-ganyan. Pinag-aagawan. So kung isipin mo, parang, ano yun? Ang mga umma mo, sugo ng Allah. Sabi ng iba, o sugo ng Allah, ano ito? Ang bilang ba namin? Bakit kami ito anuan ng mga umam? Bakit kami parang pagtatapon-tapunan, pag-aagaw-agawan, pagpapaligsahan nila kami? Bakit? Nila kami? Bakit? Kami ba, ang aming bilang sa mga panahon na yan ay kukunti lang? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la, hindi. Marami ang inyong bilang. Ngunit kayo ay katulad ng asail, kagutha isail. Ano yung tamang tawag doon sa Tagalog? Yung bula-bula? Yun ba yun? Yung tubig, alimbawa sa tubig na umaagos. Di ba? Tapos nagtitipon-tipon na, nagbula-bula, umiikot. Ang dami, parang kumbaga yung tide. Ipo-ipo. Mga bula sa dagat. Bula-bula, o ipo-ipo. Ang dami, nakikita mo, di ba? Tapos, biglang nawawala. Walang lakas. Marami, walang lakas. Ang mga Muslim ngayon, marami, walang lakas. Ano kaya? Bakit walang lakas? Parang parang inahalin tulad sa isang pagkain na dumating sila na mga bisita
At yung mga pagkain na yan, wala man lang tutol. Alam ba, sa Palestine, yung bata, wala ng ulo, walang reklamo, walang ginagawa. Parang mga bisita, basta dumating, kain na lang. Kuha na lang sila ng buha. Yung mga pagkain, walang reklamo. Sige, Yan ang mangyayari. At ito na nga. Ayad na pinag-aagawan, pinagpipestahan, pinag-uusapan na kung sino magpapawi. Sabi ng Russia, wag niyo yan puntahan. Kalabay namin kayo. Sabi ng Amerika, hindi. Kailangan suportahan ng Israel. Itong China, ito ang Italy, ito ang France, lahat. Muslim. Ito ang ginagawa ng mga umam. Lian hada huwa hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ito nang nangyayari ngayon. Sabi sa hadith, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa ating mga puso, ang wahan. Ito ang matindi. Itong dahilan, itong wahan. At sabi ni Propeta, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum. Tatanggalin ni Allah sa puso ng inyong mga kalaban ang sinasabing mahaba. Sabi, sugo ng Allah, ano itong wahan na itatalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puso ng mga kamusliman? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagmamahal sa mundo. And this is the reality. Because we love dunya more than akhirah. Wallahi bro. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kapanahunan niya, isang babae na pinahiya. Ilang batalyon na pinapunta niya. Dahil hindi pwede pahiyain ang isang babae sa mundo. Isang babae lang yun. Naging giyera na. Ang Islam, kayo na mga nununood, Islam is a religion of peace, harmony, respect, understanding to one another. In Islam, there is no compulsion in religion. Yours is yours, ours is ours. But we need to govern Islam within ourselves. Because we know this is the perfect law of Allah subhanahu wa ta'ala in this world. And the purpose why Allah created us in this world is to worship Him and to spread the peace on earth. Let there be peace on earth. Pero kung bakit nagkakaroon ng sigalot, nagkakaroon ng gulo, ginugulo ninyo ang mga kamusliman. At wala yan ang totoo. Kahit saang lugar, simula sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang magpagsa ngayon, hanggang sa darating mga huling araw, dahil pinapakialaman ang mga kamusliman. At ang Islam naman, hindi naman tayo basta na lamang lumalaban. Dahil kailangan ay naaayon sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayo pa-emosyon. Minsan, hindi na natin makayanan ang mga nangyayari, emosyon, naiiyak ka, gusto mo nang pumatay, gusto mo nang lumaban. Hindi mo na alam kung ano yung tunay na bakit ito nangyayari. Dahil ito ay dapat ang tignan natin yung kapupulutan na aral na nangyayari. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dito sa hadith na ito, at tatanggalin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga kalaban, sa kanilang mga puso, ang sinasabi na pagkatakot. Anong pagkatakot? Ha? Mahadlok? Ha? Mahadlok. Alam niyo sa una, ang mga kamusliman, pati si Propeta, isa yan sa nabanggit niya, na pag ako, ang mga kamusliman, nandun yung respeto at pangamba ng takot ng mga kalaban sa mga Muslim. Nandun yung respeto. Pero ngayon, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon na kung saan matatanggal ito sa kanila. Sa mga kuffar, sa mga kalaban ng mga Muslim, mawawala sa kanila ang takot sa mga kamusliman dahil ito nga, nakikita natin na walang tulungan at walang pagkakaisa at nababaliwala. Ilang beses na nangyari itong labanan at sila ay nagiiyakan
Ilang siglo, ilang taon, pinapatay, pinapaslang, binubomba. Hindi sinasabi na terorist ang Israel. Pero itong nangyari, ginawa ng terorist ang mga Hamas at ang mga kamusliman. Ganun yun eh. Baliktad na ngayon, di ba? Isang pagkakamali mo lang, ganun na yun. Pero huwag tayong magtaka dahil this is a prophecia. At darating ng panahon na mga ganito. So, ano ang dapat mga kapatid? Ang dapat tayo bilang mga Muslim magkaroon ng sapat na kaalaman kung bakit ito. Kahit saan tayo mapunta, dapat tayo magbasa, mag-aral, magtanong, magtipon-tipon sa kaalaman. Isipin natin na ang lahat ito ay kapasyahan at kagustuhan ng Allah. Sinasabi, bakit hindi kayo nagsasalita? Bakit hindi kayo naglalaban? Bakit bla 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 bla? Why do you think about what the people gonna say about you? You think of what Allah will judge you in the day of judgment. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maghuhusga sa bawat isa sa atin. May hikma ang lahat ng mga nangyayari at may dahilan ang lahat ng mga nangyayari. Kaya bilang isang Muslim, tayo ay dapat maging matimpi, alerto, at lagi tayong magdua at manalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gawin mo sa sarili mo na isabuhay mo ang Islam. Sa sarili mo lang. Sheikh Ali, di ba? Sa'yo dapat magsimula. Sa'yo dapat magsimula. Tama, correct. Sa'yo mismo sa sarili mo. Huwag mo nang tignan, bakit si Ustad, tapos ang dami-daming hindi siya nagko-comment, bakit dito ganun. Bakit mo pinapakialaman ang buhay ko? Buhay mo, pakialaman mo. Alam mo, ang punto rito, yung bang, kumbaga, tinitignan natin yung tawat isa sa atin. Po sa nangyayari sa paligid po natin, lalo na po ngayon sa panahon ng nasa Israel at saka sa Palestine. Dahil ito po ay, gaya ng nasabi natin, na kumbaga nasabi ni Sheikh, ito ay propesiya ng galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, at ito na din po yung kumbaga ay tadhana. Ang sa atin lang, ang pinakamalaking sandata po natin, lalo sa panahon na ganitong mga nangyayari, ay ang panalangin sa Allah. Ang panalangin sa Allah. Manalangin tayo sa Allah. Huwag po natin kalimutan, lalo na yung mga kapatid natin sa Palestine, na ipagdasal sila. At lahat po ng kamusliman sa mundong ibabaw na ito. So hanggang dito tayo, Ustad, dahil maraming salamat at saka tagapagnood ni Sheikh Amrullah sa kanyang page. Huwag kayong magsawang manood sa mga lecture ni Sheikh Amrullah. At bukas inshallah ay magpatuloy din tayo sa pagpatuloy din si Sheikh sa kanyang pagbibigay ng lecture sa atin. So sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. So tayo bilang isang alipin ng Allah ay pag-aralan natin ng ating reliyong Islam. Ang una na dito po kapatid, yung sinasabing mga inobligado sa atin ng Allah, gaya ng mga 5 haligi ng Islam. Kung pag-aralan natin ito kapatid, dahil ito ay inobligado ng Allah sa atin. So hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, jazakallah khairan. Barakallah fik. At gusto rin natin marinig si Ustad Adam. Sige. Anong comment mo? Nag-comment siya, hindi ka mag-comment. Lagi comment siya. Lagi. Follow. Oo. Hindi, yung pananampalataya. So, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dahil ang topic ngayon ay patungkol sa Palestine at saka Israel, ay ako po ay minsan nagbabasa ng mga comments sa mga post tungkol sa mga balita sa Israel at saka Palestine. Hindi ko alam kung matatawa o mixed emotion, dahil yung mga Christian, yung mga Kristiyano
sobra ang kanilang pagtatanggol sa Israel. Pray Israel, ang mga Hudyo, ang mga Israel ay mga banal na tao, mahal ng Diyos, at laging ang Diyos ay kakampi ng mga Israel. Pero kung titingnan natin, ano yung paniniwala ng mga Hudyo tungkol kay Jesus Christ na sinasamba ng mga Kristiyano ay huwad. Kaya ngayon sila Bula ang propeta, tinawag na dalaala talaga. anak ng maruming babae na si Virgin Mary na mga ngalunya. Tapos itinuturing ng mga Kristiyano na banal na tao, mahal ng Diyos, at nasa kanila ang Diyos. Parang iniisip ko, parang ito ata yung sinasabing kapag binato ka ng bato ay ang ibabalik mo ay tinapay. Na kung saan minumura nila ang Diyos ng mga Kristiyano, at ang mga Kristiyano sila ay mga banal na tao. Isipin mo ganun. So naway ipakita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kapatid ng mga Kristiyano yung mga tunay na kwento, at nang sa ganun ay malinawan sila at magabayan. At hanggang dito na lamang, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alam mo, ano yan yung alam natin ang kwento tungkol sa mga Hudyo, pero hindi oras para ito ikwento natin, isalaysay natin. Sapat na malaman natin na kung itong nakita ko na kung paano nila paslangin ang mga bombahin, ang mga lugar na ito sa Gaza, no? At hindi lang ito kasi marami pang mas worse nung mga nangyari nung mga nauna. Hindi ito nakakapagtaka, Sheikh Ali, kasi sila mismo pinapatay, kung pinapaslang na nila ang mga propeta. Pinapatay nila ang mga propeta na nagdadala ng katotohanan sa kanila. Kung sila nga pinasinungalingan nila ang Diyos, kung sila nga nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala at naging sila Israel. Oo, tama, nandoon yung sa una na promised land na nandyan sa kanila dahil sila ay binigyan ng pangako kung mismo sila ay susunod. Pero hindi. Sumuway, mga Israel, at sila ay mapangimagsik. So, yan kasi. So, dapat yung masaklap pakinggan at tignan yung Kristiyano ka, alam mo na masaklap at masakit itong nangyayari dito sa mga Palestino. Huwag mo nang gamitin yung pagkareliyon. Okay? Kung ako Kristiyano, ako halimbawa ngayon, nakikita ko to, maawa talaga ko at hindi ko kakampihan ng Israel. Kasi very dehumanization. Hindi na makatao. Itong ginagawa nila talaga. Dahil alam nilang walang kalaban-laban itong mga... At ito, papasok ang mga pagkain, hindi para silang binokot na wag mo na. Ano yun, mga alipin mo yan? Pero sabi ng Allah sa Quran, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Ang mundong ito, pakikipagsapalaran, hirap sa mga kamusliman. Ito ang kulungan ng mga mananampalataya. Yung sa atin, sa araw ng paghukom, insyaAllah, gawin ng Allah ang ating mga kapatiran ng mga nangamatay dyan ng mga syuhada. Allahumma amin. Gantimpalaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panguli, pabigyan natin ng reaksyon itong si kapatid natin na si Daud. Si Des. Bismillah. Daud. Reaksyon mo. Biglaan. Professor Pakten. Para Israel. Kaya hindi ko alam. So, alhamdulillah, naway biyayaan pa tayo ni Allah sa higit pa sa ating hinahangad at tipunin tayo sa kabilang buhay katulad ng ngayon, yung ginagawa natin ngayon. So, wala akong masabi, Ustad, dun sa usapan sa Palestine saka Israel. Sa akin lang, ang may tutulong lang natin sa kanila is panalangin. Panalangin. Sabi nga ni Dr. Farouk, nabasa ko sa post na kanina walang may tutulong ang pagrarally. Oo. Walang may tutulong ang pagrarally kung magrarally lang tayo. Ang pinaka-the best na tulong sa kanila is panalangin. So yun lang, Ustad, yun lang yung sasabi ko.
Allahu Akbar. Yun nga, ang panalangin. Pag tinanggap ng Allah ang isang panalangin ng isang tao lang, especially, sobra pa yan sa mga bomba. Wallahi. Walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita natin ang mga bagay na ito ay masaklap at hindi tayo nalulugot. Pero yun pa man, sabi nga ng Allah, wa asaan takrahu shay'a wa huwa khairul lakum wa asaan tuhibbu shay'a wa huwa syarrul lakum. Maaring nakikita natin na ito ay hindi maganda, pero ito ay mabuti pala. Ang hikmah ng Allah. Lalabas at lalabas ang katotohanan, mananaig pa rin ang katotohanan, at maghahari at mangyayari ang propesiya na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Islam ang siyang mangingibabaw sa mundong ibabaw na ito. Pag malapit na magunaw ang mundo, darating si Hesus Kristo, hindi pala si Hesus Kristo, si Isa na anak ni Maria. Sino ba nagbigay ng pangalan sa kanya na Hesus Kristo? Diba? Si Satanas? Si Pablo? Si Pablo ang nag-brainwash dito at nagsira sa mga pananampalataya ng itong mga tagasunod ni Hesus Kristo. Di ba? So, ang sa atin, mangyayari nga na tayo ay naniniwala sa mga araw na yun, pati ang mga dahon, mga puno magsasalita, mga Muslim, nandito yung mga Hudyo at nagtatago, at magtatago sila, matatakot sila. Darating at darating ang mga panahon na yan. Nagsimula na noon sa pagkapropesiya ni Propeta Muhammad ang mga senyales na malapit na magunaw ang mundo. Ngayon, dumarating na, nakikita na natin, dadami ang mga lindol, ang patayan, yung mga haram, magiging ito ay normal. Dadami ang mga babae, dadami ang lahat ng mga, yung hadith na nabanggit natin kanina, na lalong magiging mas hidhi at mas masaklap ang mga kaganapan na mangyayari sa mga huling panahon. Mga kapatid, may huli kang mensahe, Sheikh Ali. Bismillah. Bilang karagdagan, inshallah, darating ang panahon, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yung mga sinungaling ay paniniwalaan. At yung mga nagsasabi ng totoo ay magiging sinungaling. At yung mga patay, kapag dinadaanan nila ang libingan, ay siya ay magdudua na sana ako na yung nandiyan. Ibig sabihin, sobrang hirap na ng pagkakataon. At darating din ang panahon na babalik ang gera sa espada at sibat. Kaya ang bili ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tayo'y mag-aral ng pagpana, ng pagtudla, sapagkat ang gera ay babalik sa espada at sibat, at mawawala ang sibilisasyon. Ibig sabihin talagang hindi na po mapipigilan na magkakaroon talaga ng major war. Kung hindi man itong pagkakataon na nangyari ito, meron pang muling mangyayari para maganap ang propesiya na yan, sapagkat yan ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga pangitain ay talagang nandiyan na. So inshallah, kung yan ba sana ay hindi na tayo umabot sa ganyan, sapagkat talagang sobrang hirap. Ngayon pa lang, napakahirap na, paano pa kaya kung nandun ka na mismo sa lugar. So inshallah, yun lang inshallah, nawa ay iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga paghihirap na yan, at sana wala na tayo sa panahon na yan inshallah. Ayaw talaga ni Ustad Ali na abutan mo ang panahon na yun. Ayaw mo masaksihan yung propesiya ni Propeta na, ito na nga nangyayari. Ayaw mo yun? Alam mo kung bakit ayaw niya? Siguro ako rin, ayaw ko rin. Kasi yung mangyayari na matindi at masaklap at kagimbal-gimbal at katakot-takot na mangyayari ay sabi sa hadith ni Propeta, hum asrarun nas wa alayhim an taqumu sa'a. Kasi sila yung pinakamasamang nilalang sa mga huling panahon, kaya nararapat din na masaksihan nila ang pangyayari ng paggunaw ng mundo. Yung mga Muslim, alam mo sa isang hadith na banggit yun, na maganda yun, yung may darating na parang hangin o makakarinig sila, tapos marinig nila yun o may hangin, maamoy nila yun, mamamatay ang lahat ng mga naniniwala sa Allah na napakaganda ang kanilang pagkamatay. Hindi nila masasaksihan
ang katakot-takot, kagimbal-gimbal na pagyanig ng mundo, ang pagkasira ng kalawakan, ang pagkabiyak ng mga bituin, at ang karagatan kung saan ito ay, subhanallah. Itong mga nakikita natin ng mga Armageddon, ng mga pelikula, that's only a movie. Movie lang yan. Pero, yan ay kasama lang yan sa magaganap na mangyayari na mas matindi at mas katakot-takot at kagimbal-gimbal. Alhamdulillah, yun nga, at tayo mga Muslim ay panatag tayo. Wallahi mga kapatid, panatilihin lang natin ang ating pananampalataya nito. Dahil ito ang tunay na tamis ng ating pananampalataya at ang ating buhay, ang pananalig sa Allah, ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, pakikitungo ng mabuti sa mga kamusliman, ganun din makitungo ng mabuti sa mga Hudyo at mga Kristiyano, dahil ito ang turo ng Islam. Ang turo ng Islam, ang nagbibigay ng gabay si Allah, hindi tayo. Pakitungo natin ang mabuting tunay na asal na katulad ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano siya nakitungo sa mga Hudyo, mga Kristiyano, at paano din siya nakitungo doon sa mga traidor, doon sa mga munafik. Pero subhanallah, sabi ng Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Katotohanan, ikaw Muhammad ang siyang tunay na nagtataglay ng pinakamabuting pag-uugali. Ano man ang sabihin nila, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganito, bla bla bla. Hindi katotohanan yan kasi mismo ang lumikha sa inyo, lumikha sa ng sangkatauhan, lumikha ng mundong ito ang nagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamabuti na dapat tularan at pinakamabuti ang kanyang pag-uugali. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana sa mga sandaling ito napulutan ninyo ng aral at karagdagang kaalaman at nagantig sa ating mga puso't isipan. Kung meron po tayong mga nasabi dito na hindi nyo nagustuhan, nasaktan kayo, ganyan talaga po talaga, may masasaktan, hindi yan na maiwasan. Pero ito lang kung bakit namin ipinaparating ay ito po ay aming malasakit sa inyo. Malasakit natin sa ating lahat bilang mga Muslim dahil tayo ang magkakapatiran, tayo ang nagmamahalan. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. Katulad ng mga propeta, ang sa kanila lamang ay magbigay ng babala at paalaala sa mga tao. Nasa tao na kung maniniwala sila o hindi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar!